Good morning! Today gagala na naman. Pero bago lahat, tapa muna tayo ng basura. What? Manog siya pang basura? Today gagala naman tayo. Time check muna, alas 6 ng umaga. Pero hindi tayo gagala dito sa Ras Al Khaimah. Gagala tayo sa Dubai. Wala lang, gusto ko lang kendalin sa Dubai. Bakit ba? Gagala tayo sa Dubai, gusto namin at gusto ko rin ma-experience biyahe ng bus mula Ras Al Khaimah papunta ng Dubai at pabalik. At saka doon sa pag-research namin kahapon, nakita namin parehas, hindi pala pwede yung NOL card dito. Meron silang tinatawag na sakar ba tawag doon? Al-Sakir? Al-Sakar? Isakir? Isakir or Isakar card. Sabi ko kay Google, can I access the bus without a card in Ras Al Khaimah? Sabi niya, yes. O bakit? You can access public buses because you are beautiful. Ha? Dito pwede NOL card, kailangan daw, pwede daw magbayad ng cash dun sa driver. Pero tingnan natin, kasi sa Dubai, puro NOL card ang gamit. E-dirham card, yung kulay brown card na. Pero meron ako nung bago pa ako sa Dubai. Ako wala ako. Hindi ko alam yun. Kasi sa Dubai, di naman ginagamit yung e-dirham before. Puro NOL card, credit card, debit card, cash. Yesterday night na yung NOL card hindi pala pwede dito. Tapos, syempre, di ba, kung napanood niyo yung mga vlogs ko dati, ang NOL card, ang NOL, ibig sabihin, basically fare card, pero dun sa Sakir card, E for electronic, and Sakir, or Sakar, One eternity later. Secret. secret hindi, Falcon, or ipinangalan to siguro Sheikh na ng Ras Al Khaimah. So, pag sumakay ka ng bus, para ka na rin sumakay ng Falcon. Ha? So bright. So guys, time check muna tayo. It's 7:30 ng umaga at andito kami sa Rakta bus station dito sa may Alhamra. Nalampasan namin yung exit. Akala namin meron isa pang bus stop na pwedeng pumunta ng Dubai. Yun lang. And later to know na isa lang pala ang bus stop dito sa Ras Al Khaimah. Pero yun lang, okay naman. Nag-joyride naman kami kahit na gutom. At least diba na-familiarize tayo dun sa lugar. So yung ticket namin dun sa may Rock Mall papunta ng Rakta bus station sana, umabot lang ng 12 dirhams per person. So dalawa kami nasa 24 dirhams. Pero dahil nga nalampasan namin yung exit, yung buong round trip namin pabalik hanggang dun sa Rakta bus station umabot ng same price din. Hindi katulad sa Dubai. Ang Dubai, di ba, per region or per zone, kung di ako nagkakamali, per zone ang tawag. Pag lumagpas ka sa zone, mag-charge ka ng mga 550 or one zone is 3 dirhams and so on and so forth. Ang ganda, no? Wasteful. Drink. Meron na kayong tao? Ayun, no nga. Sana open. Kumain na kami saglit dito malapit sa bus station. Yung eat and drink nila. Though hindi pa siya fully open, pero nagsiserve na sila ng breakfast. So kumain namin ng mga dalawang samosa at saka omelette parata. Saka dalawang chai na nagkakahalaga ng 11 dirhams. Then nung pagdating naman namin dito sa Rakta bus station, syempre di namin alam yung lugar, di namin alam yung presyo ng papunta at pabalik. So nagtanong muna kami kung magkano aabutin kung bibili kami ng card katulad ng NOL card sa Dubai. Ang card na pang transport nila dito, nagkakahalaga ng 10 dirhams pero wala pang laman pala yon. So from here to Ras Al Khaimah going to Dubai, that will cost 27 dirhams. Kung gagamit ka ng card, gagamitin naman na i-ticket ay nagkakalaga naman siya ng 30 dirhams. So dahil di naman kami madalas at ang bus dito ay napakadalang lang. So we decided to purchase ticket na lang instead of card. Dahil wala pa kami tulog, baga kami nagising alas 5 ng umaga, matutulog muna kami. So, see you later guys.
after 2 hours, time check is already 10 o'clock na ng tanghali dito sa Dubai. Ang tanghali, umaga pa. Sakit tayo ng metro. Haba ng biyahe. 2 oras. Station is Financial Center. Kadarating lang natin dito sa Ibn Battuta. Time check, it's already 11:30. Natid ko lang si Commander dun sa kanyang side hustle. Then, hintayin natin siya dito sa Ibn Battuta Mall para mag-lunch. So, gala-gala muna tayo dito and then window shopping. Kasi talagang mainit and sunstorm. Ayun guys, alauna na ng hapon dito sa Dubai and kain muna kami. Kadarating lang ni Madam Damin. Gutom yarn. Kain muna kami. Nakikit ko na rin yung buong Ibn Battuta. Ayun, balikan namin kayo later. So kain muna kami. Bye-bye. And hello guys, nandito tayo ngayon sa Festival Plaza. Dito malapit yan sa Energy Metro Station. Time check muna tayo, 4 o'clock ng hapon. And ilang oras na lang, uwi na tayo pabalik ng Ras Al Khaimah. Time check, 10:30 na ng gabi dito sa Ras Al Khaimah. Medyo na tagal-tagal lang tayo sa pag-window shopping at saka pag-iikot sa Dubai dahil nga na-miss natin ilang araw tayo nawala sa Dubai. Pero gusto ko lang i-share na some realization ng aming journey sa paggamit ng public transportation bago tayo matapos sa video na to. So isa sa mga napansin ko at na-realize ko, kung ikaw ay gumagamit ng public transportation dito sa Ras Al Khaimah, yung trip dito nagkakahalaga siya ng 12 dirhams compared to Dubai. Pag lumipat ka from one zone to another, nagko-cost siya ng per zone ng bayad. Kung magpas ka ng 2 zones, 550 and so on, so mag-charge ka. Pero din sa Ras Al Khaimah, cover yung isang area, ang bayad mo lang 12 dirhams. Then isa sa mga napansin ko na talagang naging takaw attention siya. Kasi sa Dubai, mahilig nga ako maggamit ng public transportation at isa doon yung paggamit ng mga bus. Dito naman, napansin ko, ang bilis connect ng internet. As in super bilis, YouTube, Facebook, any social media platforms na gamitin ko. Ang pinagkaiba lang naman is slightly slower sa Dubai. Pero pagdating dito sa Ras Al Khaimah, kung nakaregister ka dun sa previous bus na sinakyan mo at sasakay ka na panibagong bus, unified yung system eh. Hindi na siya yung panibagong registration. Then, isa pa sa napansin ko, kung ikaw sasakay ka ng bus dito sa Ras Al Khaimah at first time mo, hindi gumagana or hindi ginagamit dito yung NOL card. At kung wala kang ticket or card na pangsakay dito, ay pwede kang bumili ng ticket same dun sa driver. I-issuehan ka nila at doon ka na rin magbabayad. Pero sa Dubai, kailangan bumili sa mga nearby metro stations or mga official counters sa mga bus stops para makabili ka ng ticket or toll card. Pag papasok ka para magbayad ng card or magpa-punch ka doon sa mismong punching card or punching machine, one time lang yung punching. Compare sa Dubai, kailangan mo mag-punch in and then pagbababa ka, magpa-punch out ka. Then pag naman doon sa gamit nilang card dito, napansin ko doon, may reward system na ginagamit sa NOL card na every time ka nag-reload, binibigyan ka ng points to redeem to make it cash or points para ilagay mo dun sa NOL card mo na pwede mong gamitin pamasahe. Pero dito sa Isa Car Card, hindi mo siya pwedeng ma-redeem eh. Once na parang lang siya, e-card or e-wallet na ilalagay mo sa yung card, then pag tap in mo, that's it. Then isa pa sa napansin namin dito sa Ras Al Khaimah, kapag gumagamit ka ng bus, ang frequency ng bus timing dito is every 1 hour, which is super tagal. Meaning, kailangan mo talaga pumunta sa isang bus stop or sa isang abangan ng bus on time or earlier dun sa arrive. Compare naman sa Dubai, may frequency ng 20 minutes, 30 minutes, and depende yun sa location. But most of the time, yung bus timing or yung frequency ng bus is siguro pinakamatagal na yung 30 minutes regardless of location yun. And pinakamabilis na yung every 10 minutes may bus. Ay, matuloy ko lang yung sinasabi ko kanina. Isa pa sa napansin ko, yung bus dito sa Ras Al Khaimah papunta dun sa Dubai, isa lang ang stop.
Dito yun sa Union Metro Station and ang biyahe, akala lang namin 1 oras diretso. Umaabot siya ng 2 oras din. May mild traffic lang naman sa Sharjah. So sa mga magbibiyahe dyan na galing Ras Al Khaimah or galing ng Dubai, pupunta vice versa sa magkabilang Emirates at gagamit kayo ng public transport, agahan nyo lang kasi iwas din kayo sa rush hour para hindi kayo abutan ng mas mahabang biyahe. So yun lang guys. Sana nakatulong. So thank you guys for watching and see you on the next vlog. Bye!